Ngayong araw nga pala mga kaprobinsyano maraming uwing itik si Amaing Super Mario. Ito raw binabasa truck na galing sa biyahe. Sa daming araw ito at nadapurak yung iba. Kaya hindi na nila kinaya yung tagal ng biyahe. Kahit tataba pa naman mga kaprobinsyano. Kaya talaga namang nakakahinayang. Ito at pinaghati-hatian na namin na magkakapit bahay. Bali 3 piraso nga pala itong aking naparte. Kaya ito sinalag po na agad sa aking torch para medyo maalis naman yung maliliit na balahibo. Sa tabangan nitong mga itik talagang makikita mong nagmamantika. Kapag naglilinis nga pala ako nitong itik mga kaprobinsyano, may inaalis nga pala ako dito sa gawing buntot. At ito kasi mga kaprobinsyano talagang masangsangang lasa. Bali ang gagawing luto nga pala natin dito sa ating naparting itik, gagawin na lang nating dinakdakan dahil si Amaing Super Mario naman magluluto ng kampukan. Pagkatapos ko nga malinis yung itik mga kaprobinsyano sumaglit akong kumuha ng tanglad at gagamitin kasi natin ito pang alis ng lansa. Alam nyo naman na ito ang ating mabisang sangka. Saka ko lang binudbura ng asin at kaunting betchin. Sabay mekos-mekos ng walang mulat. At saka natin ibabad ngayon ng mga nasa 1 oras. Bali ang pagkakaiba nga lang pala nito sa ginagawa nating dinakdakang baboy, ito hindi na natin ilalaga at rektahan ng iihaw. Dahil malambot lang naman ang karne nito mga kaprobinsyano. Dito nga po pala sa lugar namin, maraming dumadayong nagpapastol ng itik. Lalo na kapag gaganitong malapit ng matapos ang anihan. Dahil sakahan po talaga ng palay itong aming lugar. Kaya talaga nga namang dinadayo ng mga mag-iitik. Kaya kapag gaganito ang naging sitwasyon, paniguradong solve na naman sa pulutan yung mga tumador dito sa amin. Nung maiiho ko na nga itong atay mga kaprobinsyano, ito at nilagyan ko nga lang ng suka at gagawin natin itong sarsa. Lalo pa itong masarap mga kaprobinsyano kapag nahaluan ng mayonnaise. At pagkatapos ko namang maihaw itong 3 itik, ito at hiniwalay ko na nga yung laman sa kanyang buto. Medyo mabusisi lang sa pagbuboneless mga kaprobinsyano, pero nakasisiguro naman ako na worth it ito mamaya. Sabi nga nila kapag gusto mong mag-ulam ng masarap pagtrabahuhan mo. Habang ginagayat ko nga mga kaprobinsyano parang gusto ko nang kumain nakakagutom yung amoy ng inihaw na itik. Ngayon naman igagayak natin yung mga gagamitin nating ricados. Simple lang din naman yung mga sangkap nito mga kaprobinsyano. Gagamit lang tayo dyan ng sibuyas, kaunting luya, 5 pirasong siling panigang, at syempre itong kalamansi. Tapos ngayon paghahalu-haluin na natin lahat ng mga sangkap. Itong atay na ginawa nating sarsa, sibuyas, luya, at saka itong kaunting toyo, magic seasoning, pamintang durog, at pigaan natin ng ilang pirasong kalamansi. Doon nga pala sa ginawa nating sarsa mga kaprobinsyano naghalo din tayo ron ng kaunting mayonnaise para kahit papaano medyo creamy naman itong ating dinakdakang itik. Panghuli itong siling berde, mekos-mekos lang natin ng mabuti yan mga kaprobinsyano at saka na natin tikman. At dahil solid na nga ang lasa para sa aming mag-ama, with matching pampaganang sausawan pa, hinihintay, tara po't samahan nyo na kaming kumain mga kaprobinsyano. Ito na ang aking prinsesa, ang unang sumibak ng ating dinakdakan. Favorite ko nga po pala to mga kaprobinsyano. Basta luto ni Papang dinakdakan. Kasarap! Abay, binobola pa yata ako mga kaprobinsyano. Abay, pagkakarimi nga naman ang ating pagkadali ng dinakdakang itik. Tama lang yung timpla nito mga kaprobinsyano. The best kapartner nito ating patis na may sirit kalamansi. Ano po tala, samahan niyo po kami kumain mga kaprobinsyano. Masubo, para sa inyo po. Naman. Abe, hindi lang pang ulam ito mga kaprobinsyano. Napaka the best ding tampuluts nito. Ang naiisip ko nga masarap kapares nito kung hindi Alfonso 4 kantos. Pero mamaya na tayo iinom mga kaprobinsyano at magpapakabusog muna tayo. Napakasulit nga naman. Maraming salamat po sa inyong suporta. Busog na naman ang inyong kaprobinsyano. Paalam. Hanggang sa muli.